Sige po, good afternoon, magandang hapon po at maganda magsimula po tayo sa ating gawain upang lalo nating mapaayos ang buhay natin. Amen po ba? Masaya po ba tayong lahat? Amen. Amen. At tandaan natin, isa pong bagay ito na dapat nating makita sa buhay natin ito ay ang Diyos po ay napapagpala tayo dahil tayo po ang kanyang mga nilalang at gusto po ng Panginoon na tayong lahat ay makasunod po sa kanyang alituntunin dahil siya po yung tunay na nagbibigay ng lahat ng ito sa atin. At mga kapatid, siyempre sa 2021 ito, marami pong pwedeng mangyari at asahan po natin yung pagkilos ng Diyos sa 2021 nito. Amen po ba? At kailangan magsaya lang tayo. Kung naman ang pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay dapat ay maging handa ang ating puso't isipan dahil ito masabi ko nga, ito man ay maganda, malungkot o whatever, naranasan po ito ng mga forefathers and as well as ng mga early church na sila ay persecuted pero ano nangyari? Patuloy pa rin ang kanilang kasiyahan. The spirit of joy ay hindi po umaalis sa kanila. Amen po ba? At yan po yung katotohanan na dapat nating makita sa salita ng Diyos. Permanente niyang pinaiiral ang spirit of joy sa ating puso. Amen po ba? So maganda kantahan natin ang Panginoon. Amen po ba? At lahat po tayo kumanta at I believe may gagawin po ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen, amen, amen. So praise God. Sige, let's lift our hands to the Lord. Let's worship Him. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We glorify your name, Lord God. You are so good and your mercy endureth forever. At wala kang kapantay, Panginoon. Hallelujah. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakai, lahat sa'yo'y ibibigay. Nag-iisang taglay, tilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kahit na hindi napapagal sa paghalon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Iyong dinggin, kalakip ng awitin. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pagkalon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Iyong lingging, kalakip ng awitin.
puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. We worship you, Jesus. We magnify your name, Lord God, for you're so good and your mercy endureth forever. At ikaw, Panginoon Diyos, ang tunay nga na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, dinadalangin ko, Ama, na pagarian mo ang bawat isa. Alam namin, O Diyos, na ang araw nito ay tinakda mo upang kami ay matuto ng iyong salita. Pero una sa lahat, gusto mo na kami sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord God, tulungan mo bawat isa. Let your manifest presence fill us this afternoon, as well as, Lord, let your anointing flow to us and through us, and that you may put your words upon our minds and inscribe it upon our hearts, so that your name will be glorified in our midst. Maraming po salamat, Lord. Hindi ka napapagod, hindi ka, Panginoon Diyos, na naguguluhan, bagkus, Panginoon, ang lahat ay latag na sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we entrust everything to you. Ikaw, Panginoon, ang umipo sa puso't isipan ng mga kapatiran, saan man silang lugar, nandoon. Ano man, nagawa namin kasalanan, patawarin mo kami. And we pray, O God, na pagarian mo kami, turo mo sa amin ang dapat namin gawin sa buong buhay nito. Maraming po salamat. Ikaw ang itataas namin, mamahalin, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sige po, tayo po makaupo and be in the presence of the Lord. And I believe na may gagawin po ang Diyos sa araw nito. Sino po nag-expect? Amen. Mag-expect po tayo ng kilos ng Panginoon sapagkat yan po yung kanyang plano sa bawat araw na dumadaan. Kaya sabi ko sa inyo, wag nating isipin yung mga problema. No? Lahat po tayo nagkakaroon ng mga kanya-kanyang problema. Maaaring sa iba ay maliit, sa iba naman malaki. So, still problema pa rin. Pero tandaan natin, in this world, we will face many troubles. No? Kaya gusto ng Panginoon na itaas yung ating pananampalataya. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya na kung saan ay yun ang magiging basihan natin sa ating buhay. No? Maaaring sabihin natin na mahina tayo. Yes, walang problema. Katulad ko, no? May kahinaan din po ako. Pero sabi ko nga, kung meron lang pong mananalangin sa atin at sa bawat isa, kaya hinihingi ko sa inyo, panalangin nyo rin ako, ay lalakas at lalakas po ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya pwede mo sabihin sa katabi mo, pwede mo isigaw, maraming salamat sa mga nananalangin. Amen. So, napaka-importante po yan. No? Ang mga nananalangin ay isa pong bagay o isa pong mga tao po yan na talagang inuudyukan sila ng Panginoon. At tayo rin po ay nananalangin naman din para sa inyo. No? Vice versa. So, napakaganda na gagawin ng Panginoon. So, pag-aralan natin ang tungkol sa dito ang tinatawag nga nating faith and prayer. Kasi gusto natin na ang pananampalataya natin hindi lamang siyempre magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi natin, Lord, wag maubos yung pananampalataya mo, Pedro. Kasi pag naubos yan at nawala, saan ka napupulutin? Amen po ba? Pero yun yung panalangin ng Panginoong Jesus kay Pedro dahil gusto ng Diablo kunin siya, tuksohin, no? At pahirapan. Yan ang gusto ng kaaway. The thief comes to steal, kill, and destroy. So yan po yung role ng kaaway na ang Diablo, no? Na pahirapan ang mga anak ng Diyos, lalo-lalo na mga anak ng Diyos. Pero siyempre, sabi nga ng Panginoon, wag mawala yung pananampalataya, wag maubos no? Kasi pag naubos yan, wala na talaga tatayuan yan. So anyway, the Lord, ayaw ng Lord na mangyari sa atin, kaya patuloy lang tayo magtulungan, no? Tulungan natin yung kapwa natin, no? Carry each other's burden, kasi kailangan po natin yun na kung ano yung kahinaan ng isa, sabi nga ni Pablo, kahinaan mo, kahinaan ko, no? Ang
ang kapag ka umiiyak, iiyak din ako. Tama? Kaya mag-iyakan na lang tayo talaga. So, hindi po gano'n, no? Ang punto, samahan natin sila. Sa saya, makisaya ka. Kalungkutan, makidalamhati ka. No? So, gano'n lang po yun. Pero, dapat tayo magsaya. Amen? Marami yata akong nakikita dyan sa... Tingnan ko nga sa CCTV ko dyan sa lugar niyo. Mukhang marami yata hindi masaya. Mukhang malulungkot ha. Tingnan ako sa camera, hindi siya. Tingnan ako sa camera, parang na. So anyway, Joker po kasi, no? Kaya Joker, so talagang, ay Joker? O teaser. So nandoon na lang po yan. So anyway, mag-aaralan po natin ang gusto ang salita ng Diyos upang mapagpala tayo. At tandaan natin, ang pananampalataya ay napaka-importante po sa Diyos. Dahil yan po yung pinakapundasyon ng tao. Kapag ang pananampalataya ay nawala na sa isang tao, ano pa ang makikita ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya, nawa, pag dumating siya, meron pa siyang nakikitang nananampalataya. So yun po yung sinasabi ng Panginoon. Sa Bible po yun, no? Kaya maganda na tingnan natin ang gusto yung ating sarili na sabihin ko sa iyo, kung maabot man ang buhay mo sa maaring may sakit ka, napakatagal na yan. Wag na wag mong i-give up ang faith mo. Wag na wag mong gagawin na umalis ang pananampalataya mo sa Diyos. Wala ka na ibang hahawakan, kapatid. Hello? Maaring ang haba ng panahon na naghirap ka sa iyong sakit. Pero still, ang Diyos ay pinangakuan ka ng magandang buhay. Amen po ba? At kung ikaw man ay nalugmok sa kasalanan o sa bisyo o sa mga uri na sisirain ka because of sin or because of vices or because of lifestyle, whatever, lumapit ka sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang gusto ng Panginoon, yung mapagpakumbabang puso, ulit ko po yan, no? Napaka-importante po kasi sa Panginoon yung lumapit tayo sa Kanya at ibig sabihin Lord, di ko po kaya. Lord, nahihirapan po ako. Lord, have mercy on me. Amen? At maraming po lumapit sa Panginoon na humingi talaga ng awa. So it's the same with us. No? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, habang hindi tayo darating sa mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, pero kung dumating tayo doon, amen? Tapos nung dumating tayo doon, ang nangyari, mahina pa ang ating pananampalataya. So, paano na tayo? No? So, ang importante ngayon, magpalakas tayo. Ang importante ngayon ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos, mag-devotion tayo, lumapit tayo sa Kanya. Every day, every day is a new day. Yan ay gawa ng Panginoon para sa atin. At meron naman ulit tayong pag-asang inaasahan. No? So, mag-devotion ka, mag-pray ka, etc. Gawin mo yung part mo. Meditate the Word of God day and night. Joshua 1 verse 8. So, magpalakas ka sa Panginoon. No? So, ang mangyayari, bibigyan na tayo ng panibagong lakas at itataas niya ang ating pananampalataya na tayong tumasa ang ating pananampalataya kasi faith cometh by hearing and hearing by His Word. Habang nagbabasa ka, tumataas ang pananampalataya mo. Habang nakikinig ka, tumataas din ang pananampalataya mo. Amen po ba? Kaya kalooban ng Diyos itong FB Live natin. Yes, wala pa tayo dun sa talagang lugar na kung saan tayo pepwesto. It is because I believe 10% pa rin dito sa Quezon City kasi mataas ang bilang sa Quezon City ng mga nahahawa. Kahit nga yung resort, wala pa rin talaga. Pero dyan lang sa Caloocan, I believe parang nag-open na sila. So, lipat tayo sa Caloocan. Ganun ba yun? Hindi. May purpose ang Lord. Hello? Hindi tayo, sabi nga ng Lord kay Abraham, nung gusto ni Abraham pumunta ng Egypt, sabi ng Lord, huwag kang pupunta doon. Diyan ka. No. Lord, famine walang pagkain dito. Doon sa Egypt, madaming pagkain. Hindi, diyan ka. Sinabi niya rin kay Isaac, History repeats itself. So, habang umuulit yan, dapat kung ano naranasan mo sa Diyos ka na lang makakuha ng mararanasan mo. Amen po ba? Hindi tayo dapat ligalig. Hindi tayo dapat mawawala ng pag-asa o whatever. God is good. Buhay ang Diyos. Hello?
Hindi po siya patay. Sabi nila, minsan hindi araw-araw Pasko raw sa buhay ng tao, minsan naman daw, mahal na araw. Mamamatay naman daw ang Diyos. So, hindi po totoo yun. So, anyway, puntahan po natin the goodness of God through prayer and faith and prayer. So, sa Genesis na makikita natin na si Abraham ay sinabi ng Lord, lisanin mo ang iyong pamilya at pumunta ka sa lugar na gusto kong, yung promised land na gusto kong doon ka na manahan at doon ka tumira sa Kainaan. Kasi gusto ng Lord na wag kang manatili dyan sa bahay ng iyong mga magulang at lumisan ka. Puntahan mo yung gusto ko, sabi ng Panginoon. So sumunod po si Abraham at siya pinagpala ng Diyos kasi sumunod po siya. Pero pag di po tayo sumunod, ano po ang mangyari sa atin? Amen po ba? Ano sa tingin mo mangyari sa atin pag di tayo sumunod? For sure, hindi kikilos ang Panginoon. Amen po ba? Hindi po kikilos ang Panginoon. Meron nga po akong sinesira na sila po ay gusto mag-isang dibdib ba yan, tawag? Magpapakasal. No? At sabi ko sa kanila, puntahan natin ang plano ng Diyos. Hindi pwede yung gusto natin, hindi pwede yung gusto ng magulang natin, hindi pwede yung gusto ng kahit na sino. Kailangan yung gusto ng Diyos. Amen po ba? Lagi kong pinapayo yan sa mga mag-iisang dibdib. Amen po ba? Yung magpapakasal. Kasi importante po ang salita ng Diyos. Huwag na nating dagdagan pa yung mga maaring nagawa natin at gusto natin na ang idagdag natin dyan ay yung kaisipan ng Diyos. Amen po ba? Upang tayo'y masayang lahat. No? Upang tayo mapagpala. Amen po ba? So, ano po ba yung mga napag-aralan natin pertaining sa goodness of God through prayer and faith and prayer? Yung sinabi nga na maniwala ka sa Diyos kung sino siya, napaka-importante po yan. Kailangan kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Maranasan ang realidad ng Diyos sa ating buhay. No? Kasi kapag hindi tayo hindi natin mararanasan ng Diyos sa buhay natin, what's the use of this life? Para saan pa? Para ke? Itong buhay natin. Para niya ke? Hindi para ke. Para saan pa ang buhay natin? No? Isama natin ang Diyos sa buhay nito at yun ang gusto ng Panginoon. Kasama siya, hindi natin siya iniiwan. No? Hindi natin siya iniwan, ni pinababayaan ng Diyos. Baliktad na no? Dapat, ang Diyos na nagsabi, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. Ang kapangyarihan ng panalangin, napag-aralan na rin natin yan, although yung mga bird's eye view pa lang yung mga naituturo natin, God willing, medyo mas deeper pa doon, pero at least nakikita na natin kung ano yung panalangin at ano naman yung pananampalataya at ang pagsunod. Napaka-importante, may faith ka pero kailangan mong sumunod. Kasi pag hindi tayo sumunod, ano po mangyayari? At siyempre, napag-aralan din natin, kapag sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari. So, napaka-importante po na paniwalaan natin kapag sinabi ng Panginoon sa atin. Huwag na huwag tayong magdududa. Ano daw? Huwag magdududa. Tayo magdududa, no? Nagdududa minsan no? Parang gano'n Paano pag nagduda na ako? O, di ba? Wala na. So, paano na yung pangako ng Diyos? Tutuloy pa rin ng Diyos yung pangako niya. Amen po ba? Kaya lang, di mo makikita ang promised land. Sino ba hindi nakarating sa promised land? Si Moses, si Aaron, di ba? So, mga hindi nila nakita ang promised land. So, tuloy pa rin ang pinangako ng Diyos. Ang faith na hinahanap ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at ginagawa ang mga bagay na nakasisiya sa kanyang paningin. Tandaan natin yan. Yung sumusunod. Sa kanyang mga alituntunin, katulad ni Abraham, na sumunod siya, makikita mo talagang tuwan-tuwa ang Panginoon. Kaya yung pangalan ni Abraham ay Abram, naging Abraham. Pag pinalitan ng Diyos ang pangalan mo, ibang klase yun. Mahalaga ka sa Panginoon at meron siyang gustong ipahayag kung bakit niya binago ang pangalan mo. No? Because the Abraham is different meaning from Abraham. No? Even Jacob is different from the name Israel. So meron siyang ibig sabihin titulo or pinapangalan niya sa'yo upang makilala ka sa ganong gawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya pag ang faith, kapag ang June, ginawa niyang junior, sabi niya, Pastor, sabi ko, ako kahit na kailan, di ako magiging senior Bakit? Kasi junior po ako. So, biro lang.
So, ang taong handang sumunod sa Panginoon ay isang taong handa ring maghintay sa sasabihin ng Diyos. We have to wait, no? Tandaan natin, pinag-aralan na rin natin yan, na may mga pagkakataon din na ang faith ay dapat ding maghintay ng may pagtsatsaga sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Dahil madalas ay may pagkakaantala at kuminsan ay mahabang pagkaantala sa harapan ng Diyos. Inaalaw ng Diyos yan. Sabihin na natin kay Abraham na bago niya 75 years old siya nung sinabi yung pangakong si Isaac ay lalabas sa the promised child, no? Lalabas sa sinapupunan ni Sarah. Pero kailan dumating si Isaac? After 25 years. Amen? Kailan ba nangako sa iyo ang Diyos? Last year lang ba? 2020? Oh, di ba? Anong month nangako ang Diyos sa iyo? September, October. So wala pang 25 years So maaga pa, masyado pa siyang ripe, no? Masyado pa siyang parang bubut pala na para bang wag kang para bang magimbal o magalboroto dahil ang tagal, no? Kuroto eh. Kaya dapat magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Ang tunay na faith ay hindi panghihinaan at nisiraan ng loob kung ang panalangin ay hindi kaagad nasasagot. Tandaan natin yan, no? Nanalangin ka at hindi ka agad nasasagot, huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag kang masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang hanggang sa makuha mo yung pinapanalangin natin. Kasi magkaakibat, magkasama po ang faith and prayer. So, gusto kong tingnan natin itong na patuloy na tinuturo ito ng Panginoon. O tinuro sa atin ni Pablo dahil sa word niya rito, na siya ginamit ng Lord para gawin ang mga Corinthians and Ephesians, etc. So, tingnan natin itong pananampalataya. Nakikita niya yung mga hindi nakikita. Ganun ang pananampalataya. Faith is seeing the invisible. So, hindi po siya siyempre, pagka nandiyan na, faith pa ba yan? Kunyari, gusto kong magkaroon ng Bible. Nandiyan na. So, nandiyan na siya. Hindi na faith yan. Pero kung wala pa yung Bible mo, at sabi na, bibigyan kita ng Bible, yes, Lord. Dapat maniwala ka, kahit wala pa sa'yo. Yan yung faith. Yan yung Hebrews chapter 11, verse 1. No? Talagang inaangkin mo, pero wala pa siya. It is certain na nasa sa'yo na. Sigurado ka na nasa sa'yo na. Pero wala pa. Ganun yung pananampalataya. Amen po ba? So, faith is seeing the invisible. Ito po yung kung bakit sinabi ito ni Pablo at kung bakit siya ay gusto niyang maintindihan natin ito. Kasi tumakbo siya sa ganitong katayuan. No matter what in his life, ay talagang tinayuan niya ang pananampalataya. Ano man ang kanyang nararanasan sa buhay. Hirap man, maganda man, nakulong man siya, etc. Basahin na lang natin yan. Pero sinabi rito, one of the reasons Paul was able to live as he lived, preach as he preached, and endured what he endured, nagawa lahat yun, nangyari lahat sa buhay niya, it is because of faith. No? Kaya sa 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita. So kung di niya pa nakikita, it means faith yan. Amen po ba? The invisible. Invisible means hindi pa na nakikita. Kaya nga pagka visible, nakikita. Invisible, wala, hindi mo nakikita. Hindi mo alam. Di ba? May sinabi ang Diyos, pero hindi mo alam. Hindi pa na nakikita, pero naniniwala ka na. Amen po ba? Ganun siya tumakbo. Kaya nga, ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, sa mga pinangako, sa mga nasusulat na sinabi ng Panginoon. Yan ang paningin niya. Nakapako dito, nakapeg dito, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Temporary lang ang mga bagay nito. Ito mga to temporary lamang. Kaya siya hinahangad niya na siya ay mamuhay dun sa hindi niya nakikita. Hinahangad niya na yung pinangako ng Diyos na wala pa, yun ang inaasam niya. Yun ang pupuntahan niya. Yun ang focus ng buhay niya. Hindi siya nakapokus dito sa kung anong nangyayari sa mundong ito. I-focus mo sarili mo sa COVID, ano mangyari sa'yo? I-focus mo sarili mo sa sinabi ng Diyos, hindi ka mahahawa. Sinabi ng Panginoon, puprotektahan kita.
Amen? Hello? As simple as that. Kaya nga sabi niya, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Hello? Yung mga promises, yung mga pangako ng Diyos, walang hanggan yan. Ang kalangitan ay para sa mga anak niya. Pinangako niya yan. Diyan tayo nakafocus, diyan tayo nakatuon. Yan ang mindset natin. Yan ang dapat na nakikita natin. Yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Hello? Pagtutuunan mo ng pansin ang pagpapayaman? Hindi. Pagyayamanin ka ng Diyos. Huwag mo i-focus yung sarili mo sa pagpapayaman. It is the same with me. Hindi ko pinocus sarili ko dyan. Basta't yan binibigay na lang ng Panginoon. So pag binigay siya ng Panginoon, ano gagawin mo? Hindi mo tatanggapin? Diba? Eh di para bang sinabing, Lord, ayoko yung ano mo. Ayoko yung regalo mo. Ayoko yung ano mo, yung biyaya mo. Hindi pwedeng ganon. Number one na. So, dapat makita natin yun. The same thing can be said of Moses in the Old Testament. No? Ano nangyari kay Moses? Hebrews 11:27, ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit maggalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Ganun ang mindset niya. Ganun ang nakikita niya. Ganun ang kaisipan ng Moses. It is the same with Paul. Hindi siya nakatingin dito sa mga nangyayari sa paligid. Nakatingin siya doon sa nangako sa kanya. Doon siya nananalig. Yung talagang nag-uumapaw sa kanyang puso. Hello? Narinig mo? Kung ano yung nag-uumapaw sa puso mo, yun ang hindi pa nakikita, pero yan ay darating at yan ay dapat mangyari. Ang Diyos ang nagsabi. The Lord said it. Hello? Amen po ba? That is faith. Yun po yung pananampalataya na dinuduktong ko dito sa pinag-aaralan natin, the deeper teachings of this faith and prayer, na gusto kong maunawaan natin. Na sometimes, siyempre, pag di natin binaybay minsan yung mga ordinaryong bagay pertaining sa faith, maaring makaligtaan natin at malito tayo at maligaw tayo. Habang binabaybay mo, mabaybay po to. Tingin kayo sa akin. Nakikita ba ako sa video? Tingin tayo. Yan, binabaybay mo to. Ngayon, humakbang ka ng malaki. Nandito ka, bigla kang humakbang ng malaki. Hindi mo na baybay itong ibang bagay, ibang steps dito. Marami kang makakaligtaan. Amen? Para bang stairway, yung bang hagdanan niya. Pag di ka dumaan sa first step, second step, ano mangyari? Parang iniwas sa umakyat ka ng building. Pwede ka bang umakyat ng building na nasa third floor ka kaagad? Sino yung umakyat ng building na nasa third floor? Bayan laki ng paa mo. Ang haba ka na ng paa mo. Ito yung faith na niyakap at isinapamuhay ni na Pablo at Moises. Kaya nga sabi ko sa inyo sa Hebrews 11 verse 1 na now faith is the substance things hoped for, a certain things of what we do not see. Sigurado ka na pero wala pa. Pero darating. Pinangako ng Diyos. Sinabi ng Panginoon. Kaya nga sabi sa inyo, dapat sinabi ng Panginoon. Nabasa mo sa Biblia, inimpress sa heart mo pero nasa Biblia pa rin. Pero pag wala sa Biblia, magdududa ka. Dapat magduda ka. Amen po ba? Kasi hindi po magsasalita ang Holy Spirit nang wala sa Biblia. At tandaan mo ito kapatid, may sinabi sa'yo, hindi ibig sabihin, maganda, sa Diyos yun, yun ang paniniwala mo, pero kailangan makita mo yun sa Biblia. Naintindihan mo natin? Pero pag may sinabi sa'yo, in-impress sa heart mo, at wala sa Biblia, huwag mo ipilit. Amen po ba? Dahil nakakatakot yun. Nakakatakot po yun. Remember, God is invisible to the physical eye. No? Tandaan natin, paano ko sinabi na sino na nakakita sa Diyos? Wala pa. Kahit na sino sa atin dito. Kaya dapat maintindihan natin what is this invisible. Ano itong hindi natin nakikita. Kaya nga, ang Diyos ay hindi nakikita. Amen po ba? Amen. Pero naniniwala tayo. Sino naniniwala may Diyos? Amen. Sino naniniwala na si Kristo ang pinatay sa krus para sa kaligtasan ng sanlibutan? Sino naniniwala ang banal na Espiritu ay nasa sa atin?
At ginawa tayong templo. Invisible ang Diyos, di natin nakikita, pero naniniwala tayo, nananampalataya tayo. Bakit? No? Kasi yan ang unang-una, yan ang kilos ng Diyos. Pangalawa, nasusulat sa salita niya. At kung hindi pa natin paniniwalaan ito, ano pang paniniwalaan natin? Amen po ba? So the righteous shall live by faith. And without faith, it is impossible to please the Lord. Napakahirap na malugod ang Diyos kung hindi natin siya mag-please. Kaya nga sabi sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Di natin nakikita si Kristo. Hello? Pero, siya ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. At sinabi na ng Biblia, hindi natin siya nakikita, pero nananampalataya tayo. Amen po ba? Kailangan manampalataya ka na may Diyos. Yan ang unang-unang mong dapat na gawin. Manampalataya na may Diyos. Kaya yun ang una natin na pag-aralan. Tapos susunod yung mga salita niya. Dahil pag nananampalataya ka na may Diyos, yung mga salita niya ay paniniwalaan mo. Amen po ba? Hindi ka magdududa. Kasi kapag hindi ka naniwala doon sa mga sinabi niya, ano ang tatakbuhin mo sa buhay? Amen po ba? But He can be seen through the eye of our faith. No? Yan yung sinasabi ko kanina na sa magitan ng pananampalataya, nakikita natin siya. Kaya nga sabi niya, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Nasabi ni Pablo. Amen? Nakikita siya sa magitan ng mata ng ating pananampalataya. So, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Yan ang buhay niya. Yan ang buhay din natin. Because of faith, yan ang buhay natin. Hindi dito sa mga nakikita natin. Amen po ba? Amen. So, napaka-importante ang pananalig. Katulad ng espiritu or inner man ng tao, hindi rin siya nakikita. Nakikita mo ba ang espiritu mo? Alam mo, may espiritu ka? Amen. Alam mo ba, may puso ka? Alam mo ba, may inner man ka? Yung loob ng kalooban mo? Meron, di ba? Pero hindi mo siya nakikita. No? Remember, the spirit of man in contrast with the physical body cannot be seen because it is the inward man. Hindi mo nakikita yan. Yung espiritu mo, hindi mo nakikita. Sa Romans 7:22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Pero hindi na nakikita yung kaibuturan ng kanyang puso. Amen po ba? Pero alam mo na meron kang espiritu. Alam mo na meron kang inner man. No? Pero hindi mo siya nakikita. Ano sinabi sa Romans 7:22 na English, for in my inner being, I delight in God's law. Yan ang sinabi ni Pablo, sinasabi rin ng salita ng Diyos sa atin, for in my inner being. Pero hindi mo nakikita ang inner being. Hindi mo nakikita ang espiritu mo. Amen po ba? Pero naniniwala ka may espiritu ka. Naniniwala ka na may inner being ka. Amen po ba? Naniniwala ka na may puso ka. Ang gusto mo, malaman mo kung may puso ka talaga. Ay, kukuha ka pa ng doktor, pag biniyak yan, hindi mamaya mamatay. Hindi mo na nakita. Maniwala ka. So may mga bagay na dapat na paniwalaan. Hindi na kailangan pang i-prove ng science or science nga, hindi niya nga ma-prove kung paano siya ginawa eh. Amen? Sasabihin niya lang, yung mother, father niya, nag-ano. Pero hanggang doon lang yon. Pero anyway, dapat tayo mismo maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga taong nakakakita lamang sa mga visible ay nabubuhay sa parabang wala sa kanya kundi siya ay isang alabok. Alam mo, kasi kapag ikaw ay namumuhay lamang doon sa mga nakikita mo, yan, sa paligid mo o kaya sa sarili mo, yan lang ang nakikita mo o yan lang ang pinaniniwalaan mo, eh, para bang yan lang ang kanyang buhay, yan lang ang kanyang kiniikutan. Hindi niya alam, lahat yan ay mababaliwala. Lahat yan ay isang bagay lamang na wala nang hahantungan. No? Ngunit ang mga taong may faith, no, pananampalataya, upang makita mga invisible, yung mga hindi natin nakikita, ay namumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Faith, sa truth, na nilikha tayo sa larawan ng Diyos at babalik sa Kanya. Yun ang dapat nating maintindihan. No? Wala kang paniniwala, wala. Pabalik ka lang sa alabok. Pero tayo, naniniwala tayo dito sa mga hindi natin nakikita, sa mga invisible. Kaya nga itong faith faith ito pinag-aaralan natin, tandaan natin. Sabi mo sa katabi mo, faith ito Itong invisible na to.
huwag mong isipin yung invisible na yun, invisible man, o yung mga, hindi po tayo nag-uusap doon, hindi natin pinag-aaralan yung mga multo o what, no? Mga hindi nakikita. No? Ito po ay, ang pinag-aaral na natin, yung faith. Faith is seeing the invisible. May pananampalataya ka, nakikita mo yung mga hindi pa nangyayari at ipangyayari yan ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Yan yung gusto kong mailatag sa puso natin. May pinangako sa yung Diyos na wala pa, pero nakikita mo yung pinangako. Pero hindi mo pa nakikita. Paano yung pastor? Nakikita mo, pero hindi pa nakikita. Kaya nga, faith eh. Yan yung namumuhay tayo ayon sa katotohanan na nilikha tayo sa larawan ng Diyos. Sino naniwalang nilikha tayo sa larawan ng Diyos? Sa kawangis ng Panginoon. At babalik tayo sa Kanya. Sinabi ng salita ng Diyos. That is faith. No? Kaya yung sinabi niya sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Oh, liwanag. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Sino dito nilalang ng Diyos? Pag di ka nagtaas, di ka nilalang ng Diyos. Sino naglalang sa'yo? Nanay at tatay ko po. So hindi po. Sinabi ng salita ng Diyos, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Diba? Di natin nakikita ang Diyos. Pero, sinabi niya sa salita niya. Amen po ba? Yan yung katotohanan na nilikha tayo ng Diyos sa kanyang, ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang kawangis. At one day, babalik din tayo sa kanya. Mga patotoo po ito na, mga ito'y salita ng Diyos na pinatotoo ng salita, mismo ng Biblia, na ang salita ng Diyos ay totoo, bagamat hindi pa natin nakikita. At yan ay mangyayari. Katulad din po sa Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Saan daw ang ating espiritu? Magbabalik yan sa Panginoon. Kapag namatay ka, yung espiritu mo, babalik yan sa Panginoon. Amen po ba? Yung katawang lupa ay sa lupa, ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Hindi natin nakikita yan. Hindi pa rin natin nakikita kung may langit at lupa. Kaya nga faith eh. Seeing the invisible. Yung mga sinasabi sa salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin. Kaya nga gusto kong unahin, gusto kong isunod kaagad to sa tinuturo ko. Kasi kailangan nating maniwala doon sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Kasi pag walang basihan yung pinaniniwalaan mo, ano paniniwalaan mo? Baka maging basihan, maniniwala ka sa magic. Baka ang basihan, naniniwala ka sa ermitanyo. Naniniwala ka sa mga kutong lupa, naniniwala ka sa mga sabi-sabi, naniniwala, walang basihan. Amen po ba? Pwede mo sabihin, Pastor, totoo ba yung Biblia mo? Tsaka natin pag-usapan pag ganun ang tanong. Amen po ba? Hindi. Kaya nga faith ito yun ang pananampalataya natin. Amen po ba? Kaya nga faith ito, gusto natin na makuha yung mismong kaisipan ng Diyos. Tinuturo nga sa atin kung ano tong pananampalataya. Nakikita natin yung mga hindi nakikita. Nakikita natin yung mga invisible. Para maganda, kasi parang nahirapan tayo. Maraming tao hindi nakikita ang mga invisible o hindi nakikita. Kasi ginagamit nila ay yung kanilang physical na mga mata. Amen? Kasi to see is to believe. Ngayon, sasabihin sa'yo, naniniwala ka ba may impyerno? Hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita yon. Ay, pag nakita mo yung impyerno, paano ngayon yan? Naniniwala ka, pero makakaalis ka ba sa impyerno? Nandun ka na So, problema, ang laking problema ngayon yan. Dapat mo bang isalang-alang ang iyong kaligtasan dahil lamang sa isang kabaluktutan na pag-iisip? Ayaw pa natin maniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para gusto mo maniwala ka, tignan mo yung sarili mo. Hindi ka kayang gawin ng sino mang tao. Pwede mo sabihin na nanay at tatay ko gagawa. Hindi yon. Hindi yon. Meron ka bang nakitang taong ginawa? Hello? Hindi may papaliwanag na science yan. Pero sabihin ko sa iyo, nasa salita ng Diyos, basahin mo Genesis, ganon pinilika ang Diyos. Kaya maniwala ka. The mere fact na ito, para maintindihan mo. May nakikita ka bang taong nagbago? Ikaw, tingnan mo sarili mo. Dati, adik ka. Dati, masama kang tao. Dati,
kung ano-ano ang pinaggagawa mo. Pero ngayon, binago ka ng Diyos. Amen po ba? Anong ginawa sa iyo ng Panginoon? Diba? If there's a transformation, there is a true God. Kung merong pagbabago, merong totoong Diyos. Naintindihan po ba natin? Kaya nga sinasabi ko, itong pananampalataya nito ay dapat makita mo. Hindi ito, makita to ng faith nito. Dahil may Diyos, naniniwala ka. Nakatutok sila sa mga nakahawakang bagay na gawa sa alikabok at babalik din sa alikabok. Yan po yung mga tao na hindi nila nakikita ang mga invisible. Na nakikita nila ay yung mga kung ano lang nasa physical na mata nila. Kaya itong mga bagay nito, yan lang ang paniniwalaan nila. Ay, hindi ako naniniwala sa Diyos. At naniniwala ako, tuwalya. Ganun lang yan. Pero pag wala akong nakikita, hindi ako maniniwala. So, mahirap po yun. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Paano ka, without faith, it is impossible to please the Lord. At kung wala tayong faith, saan ang punta natin? Amen po ba? Dahil sabi nga ng Lord, God considered you righteous if you have faith in Him. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Yung sabi ni Pablo, dinidi niya lagi yan. Doon sa mga bagay na hindi nakikita, doon sa mga sinasabi ng Diyos, nakapako ang kanilang paningin doon. Hindi yung paningin sa mata na kung saan ay yan lang ang paniniwalaan namin. Hindi sa nakikita, sabi niya. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Because that is the word of God. Heaven and earth shall pass away, but my word, ang sabi ng Lord, will never pass away. Hindi po siya mababalam, hindi po siya mawawala. Mananatili po ang salita ng Diyos because the word of God is the Lord Jesus Christ. Hello? Walang bagay na makikita ng physical na mata na magtatagal sa paubos na oras. Tandaan natin na. Lahat yan ay masisira. Lahat yan ay mawawasak. Lahat po to. Even this physical na libro na tinawag na Biblia, mawawala yan. Heaven and earth shall pass away. Lahat yan. Pero yung word na ibig sabihin na si Jesus mismo salita ng Diyos. Pagdating natin sa heaven, meron ding Bible doon. Yes, kung meron mang book of life, may book of death. Maraming book kang makikita doon. Amen po ba? Pero yung book po ni Spider-Man, wala doon. Naintindihan ba natin? Hindi po totoo si Spider-Man. Si Gagamboy daw, totoo. Maaari. Sa nauubos na takbo ng oras, nagpapatuloy at nasisira ang bawat marka o disenyo na ginawa ng mga tao. Lahat po to. Kahit ano pang masterpiece mo dito, kahit na ikaw pa mag-build ng pinakamalaking building dito sa buong mundo, skyscraper, sabihin na natin talaga, wow, hindi na maabot ng tao, nakakalula na. Nakikita ko na pag-akyat mo doon sa pinakamataas, nakikita mo mga anghel nag-aawitan na. Diba, sobra na yun. Sobrang taas naman hata nun, no? Kahit na mag-build ka nun, masisira at masisira po yun. Kasi yan yung mga bagay na nakikita. Ang point ko lang dito, gusto kong ikumpara yung mga bagay na nakikita, bagamat ito yung maganda, lahat na. Maraming pumapasok na mensahe dito. Pero ang gusto kong matutukan natin dito, ang faith is seeing the invisible. Hello? Kung ang basyan lang natin, yung mata natin kung ano lang ang nakikita, at sasabihin natin, maniniwala lang ako kapag nakita ko, wag ganon. Alisin mo yun. Kasi hindi ka kalulugdan ng Diyos doon. Dapat maniwala ka na may Diyos dahil wala siya, hindi mo siya nakikita. Bagamat ito'y sinabi ng maraming tao, sinabi ito ng salita ng Diyos, sinabi ito ng banal na Espiritu. At kung ang mga tanong mo ay hindi mo pa rin paniwalaan doon, pagpipray na lang naman kita para mapapaniwalaan mo yung sinasabi na yun. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin. Kaya nga, nauubos, natakbo ng oras, nagpapatuloy at nasisira ang bawat marka o disenyo na ginawa ng mga tao. Lahat po yan nawawala. Unti-unti nawawala.
No? Men may feel that they have erected something that will endure, but their hopes are all in vain, as all physical things will perish. Lahat po mawawala. Kaya kung titignan natin 2 Peter 3:10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Tignan mo itong verse na to. Yung araw na yun, Panginoon. The day of the Lord. No? Sa araw na yun ay parang darating isang magnanakaw. Bilis. Ang magnanakaw, di mo alam kailan darating. Sa araw na iyon, ang kalangyatan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Lahat po yan ay magiging bare. Para bang itong bahay nito, maaalis lahat ang bubong nito. Masusunog, wawasakin lahat. So, dito pa lamang kitang-kita natin sinasabi ni Pedro, mangyayari yon. Pero mga tao, Pedro, hindi nangyayari yan. Tagal na hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yan. Yes. 1,000 years is one day to the Lord. Tandaan po natin yan. Napakabilis ng oras o araw sa Panginoon. Pero sa atin, pinapaalam niya na mabilis yan. Pero para sa atin, marami nang namatay, hindi pa nangyari. Sabi ko sa inyo, sa Lord, isang araw, 1,000 taon yun. Naintindihan po ba natin? Ang punto roon, ang Diyos ay, nakita niya na lahat yun, maniwala ka. Ang bilis nun. Kaya ako, napansin mo, dati, lang ako, 20 years old. Ngayon, 35 na ako. Yung puso ko, 35. Pero yung age ko, kita nyo na. Diba? Madadagdagan na naman ako. So, ganun lang talaga yun. Diba? So, pag tagal-tagal, makikita mo, matagal na. Diba? O, ganun lang yun. So, hindi. Ang importante rito, makita mo na talagang yung sinasabi na salita ng Diyos, paniwalaan mo siya. Amen po ba? Kasi gusto ng Panginoon na maitutok ka sa kanyang salita. Kasi pag nakatutok ka sa salita niya, it means nananalig ka sa kanya, nananampalataya ka sa kanya, at dito makikita mo na talagang handa at gustong-gusto mo manampalataya sa Diyos na buhay. Naintindihan po ba natin? At maraming gustong ipatunayan ng Panginoon sa atin para lamang tumaas ang ating pananampalataya. Ang isang katuruan nito ay nagpapatunay at sinasabi sa atin na dapat paniwalaan natin ang kanyang sinasabi. Kasi gusto ng Lord, bumalik tayo sa kanyang salita. Itong paniwalaan natin. Huwag tayong maniwala dito sa nangyayari sa paligid natin na kapag may COVID, it's the end of the world. Ito, sino may sabi nun? Sinabi ba sa salita ng Diyos, kapag may COVID, end of the world na? Doon tayo nakabase eh. Pag may COVID, lalo na may another variant na dumating, COVID variant na to, another one, talagang wawasakin na ng Diyos ito. Saan nakasulat yun? Maaaring basihan mo, okay lang, maging basihan mo, pero huwag mo sabihin na wawasakin na ng Diyos ang mundong ito bukas. Hindi ganun. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, pumunta tayo sa salita ng Diyos at yung sinasabi niya, yan ang katotohanan. Diyan tayo maniwala, diyan tayo manampalataya. Hindi kung ano yung ugong-ugong na balita, maaaring pwede. Kasi in the last days, maraming mangyayari. Maraming pandemic, maraming wars and rumors of wars, famine, pestilence, etc. But that's the sign of the days na darating. Pero wala sinasabi ang Lord na ngayon na yun. Kasi nakatingin tayo doon sa nakikita natin. Hindi tayo tumitingin dito sa salita niya na para ang pananampalataya natin ay nandito. Yung mismo sinasabi ng Diyos. Hello? Marami kasi tayong iniisip. Masyado tayo natatakot sa mga palipaligid. Wala tayong dapat ikatakot. Amen po ba? Amen. Kailangan natin kung ano sinabi ng Diyos. Diba? Sabi nga ng isang tao, pag sinabi ko, kung ano gusto ko, gusto mo. Kung ayaw ko, ayaw mo. Parang gano'n. So,
Sinabi ng Diyos, ang dapat, yun ang gusto natin. Pag gusto ng Diyos, gusto natin. Pag ayaw ng Diyos, ayaw din natin. Ganun lang kasimple yun. No? Hindi tayo mag-interpret ng kung ano-anong bagay. Kasi alam mo kung bakit? Hindi natin nadidinig ang tinig ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa. Hindi natin alam kung ano iniisip ng Diyos. Mag-isip na lang tayo basta-basta. From nowhere. Uy, nararamdaman ko mukhang lumalamig Baka merong baka mag-end of the world na. Malamig ganun. Ba't naranasan mo na ba yun? Nung lumamig, nag-end of the world. Pang ilang end of the world mo na yan? Ilang beses na lumalamig. Kasi sabi nga ng Lord, lagi kayo tumitingin sa signs. Naghanap kayo ng signs. Di ba? Pero sabi ng Lord, ano sign ang bibigay ko sa inyo? Yung sign ng Jonah. Diba? See? Saan tayo nakadepend sa mga nakakita natin? Sabi, depend tayo sa sinasabi ng Panginoon. All treasures laid up here on the earth will be corrupted and consumed by moth and rust, or thieves will break through and steal. Kaya itong mga bagay nito, lahat ito mapupunta sa wala. Isa pa sa mga misay dito na para bang makita mo na ang pananampalataya mo ay nakadepend dapat sa Diyos. Sa hindi mo nakikita, sa mga pinangako, sa mga sinabi. Amen po ba? Kaya itong lahat ng ito ay mababaliwala. Kaya sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, kasi hindi hirap i-pronounce yung tanga. Baka sabihin, nagmumura ako dito. Tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Hello? So, siningit ko ang salita nito upang makita natin na talagang ang mundong ito ay hindi importante. Yung nakikita mo ay hindi importante yan. Hindi ko sinasabing, mamatay na tayong lahat kasi hindi naman pala importante. Hindi ganon. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, ang importante sa lahat para ang pananampalataya natin ay tumaas doon sa hindi natin nakikita. Doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na hindi pa nagaganap, na hindi pa nangyayari. Pero, mangyayari po yan in the near future. Amen po ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Kasi pinangako yan No? Faith is seeing the invisible. Nangako yan Diyos sa'yo, gagawin niya, tutuparin niya. Amen po ba? So ano pa sinabi sa Luke 12:33-34? Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Kasi hindi ko may pronounce So verse 34, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. So you see, kapag nakapokus ka sa mundo, nakatingin ka sa mundo, ano ang heart mo? Sa mundo na talaga. Nawawala ka na doon sa pangako ng Diyos. Pag naghihirap ang buhay, ano sasabihin mo? Magpapakamatay na ako. Sorry for the word. Nahihirapan ang buhay ko, kikitilin ko na lahat ito. Tama ba yun? Hello? Saan ka nakafocus? Sa mundo. Dahil naghihirap ka, dapat ganunin mo na yung buhay. Mali po yun. Kung naghihirap ka, ano pinangako ng Diyos? Aalisin kita sa kahirapan. Ayusin mo buhay mo. Amen po ba? Sumunod ka. It's about time for you to follow the Word of God. Hindi yung parang tipong naghihirap ka, nahihirapan ka sa sakit mo, nahihirapan ka sa mga buhay mo, etc. Ang susunod mong gagawin, another hakbang is, kasalanan na naman. Ano mangyari sa buhay mo? Naintindihan ba natin? Mananahimik ka ba kapag kakinitil mo ang buhay mo? Hindi. Disturb ka pa, lalo na pagising mo. Amen ba? Matutulog ka lang ng sandali, pagising mo. Mainit na naman. As simple as that. Kaya lahat ng treasures dito sa lupang ito, ulit ko, ito yung nakikita natin, pero hindi ito ang heart natin. Hindi yan ang faith natin. Hindi yan ang magiging buhay natin. No? Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 4:4, nakita ko rin ang tao ay nagpupunyagi
upang mahigtan ang kapwa, wala rin itong kabuluhan at nauwi sa wala. Sa English, I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. Doon daw uumapaw o doon nanggagaling sa inggitan lang sa neighbors. This too is meaningless, chasing after the wind. No? Wala raw kabuluhan. Everything is in vain. No? Kapag ganun ang ating kaisipan. Inggit lang sa kapwa ay nakita natin. No? Kaya nga nakita ko rin ang tao yung nagpupunyagi. They labor in talagang gusto ma-achieve, gusto talagang makuha upang mahigtan upang malamangan yung kapwa. Ano? So, ano nangyari? This is meaningless. Walang katuturan. Walang pupuntahan. Walang ganda. Only those individuals who have faith to see the invisible are fixing their gaze on the eternal. So, sino man sa atin na naka-fix ang ating kaisipan o yung pananampalataya natin doon sa mga hindi nakikita, sila po yung tumutuon doon o nagbibigay ng pansin doon sa eternal, sa mga habang buhay. So, sinabi sa Colossians 3:1-4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun daw pagtuunan natin ng pansin. Yung mga bagay na makalangit. Amen po ba? Habang nandito tayo sa lupa, isaisip ninyo mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Temporary nga lang ang mundong ito. Tuon natin ang isip at mata natin at ang pananampalataya natin doon sa mga hindi natin nakita, sa mga makalangit na bagay, sa mga salita ng Diyos na hindi natin talagang nakikita, paunti-unti lang natin napapangyari ang mga bagay na ito. Pero dapat nakatuon tayo doon. No? Dahil alam natin, one day, i-account din lahat ito at sisirain at makikita natin na talagang dapat doon natin i-focus yung sarili natin. Huwag tayo mag-focus ng gusto sa mundong ito. Sapagkat namatay na kayo at ano raw nangyari sa atin? Namatay na tayo. Sabi mo sa tabi mo, patay ka na, di ba? Namatay ka na sa kasalanan. At ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Palakpakan natin ng Panginoong Hesus. So yun po yung sinasabi ng Lord. We have to focus ourselves to Him. Or doon sa mga divine move ng Lord. No? Sa mga kilos sa mga langit na kilos ng Panginoon. Doon tayo dapat na tumingin. Kaya nga, fixing our eyes on Jesus. We have to fix our eyes. We have to focus ourselves to the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:1 and 2, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuing nasa ating harapan. Buong tiyaga. With endurance and everything. With perseverance, with patience, etc. Buong tiyagang magpatuloy sa takbuing ito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapakasakdal nito. Author and the finisher of our faith. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So, tignan natin yung ginawa ng Panginoon. No? Napakaganda. Kaya nga gusto ng Lord, focus yung sarili niyo sa akin. Kung ano yung paano ko binaybay ang buhay nito, baybayin niyo rin na gano'n. Huwag kayong mag-alala sa buhay kung kayo maghihirap. Di kayo maghihirap. Even the sparrows, pinakakain ko. No? Even yung mga ibon na wala naman nag-aalaga, Diyos ang nag-aalaga sa kanila. No? Yung ang mga ibon dito sa likod ko ng bahay, kinakain yung mga atis namin, no? Di ba? So, sabi ko, okay lang, biyaan mo na sila. Pero sayang. So, hindi po. If you are willing to endure and have the faith to see the invisible, we too will also experience that eternal unseen realm. Makikita rin natin yon. Yung mga lupang pangako nila, the promised land, si Moses hindi nakarating, si Aaron hindi nakarating, si Miriam hindi nakarating, mga leaders pa nila. For what reason? Certain reasons, pero
Hindi ibig sabihin sila sa impyerno napunta. Sila ay sa Panginoon, kaya lang yung physically hindi nila napuntahan. Pero ano nakikita natin dito? Diba? Revelations 2:10, huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Dandaan mo, ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyong bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakalob ko sa iyo ang putong ng buhay. So we have to endure. Amen po ba? Pagtiisan natin ang buhay na ito. Manampalataya tayo. Yung pananampalataya natin, huwag magwe-wave. Yung pananampalataya natin, huwag na aalis tayo. Kung maaari, patibayin natin ang pananampalataya natin. At itong mga salita ng Diyos ay it will come to pass. Ito man ay pangako sa iyo, ito man ay warning, ito man ay mangyayari sa hinaharap, ito man ay regalo, ito man ay parusa. Mangyayari yan, lahat yan. Pero kailangan tingnan natin yung mga hindi natin nakikita, the invisible. No? Yan yung faith eh. So if you're willing to endure as Paul and Moses endured, kailangan meron tayong pananampalataya na makita ang mga invisible. Amen po ba? At doon ma-experience natin ang ganda ng buhay. No? Tanda natin mga kapatid, itong mga bagay nito ay hindi po, sabihin ko, hindi po magtatagal at mangyayari po talaga. Kaya nga sabi sa 1 Peter 1:4, na nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. So, kahit dito sa lupa na to, may mga pangako ang Diyos sa atin, may mga hindi pa nangyayari, yakapin lang natin, paniwalaan natin, let's endure. Amen po ba? Let's persevere. Hello? At maghabaan natin ang ating pasyensya. Kailangan makuha natin yung puso ng Panginoong Hesus pertaining to this faith. Ang Lord Jesus Christ, hindi siya nagmadali, nanatili siyang matyaga, nanatili siyang faithful doon sa sinasabi ng Ama, hanggang sa maakyat niya ang cross, hanggang sa siya'y pinatay at maalay niya ang kanyang sarili. At ano nangyari? Nagtagumpay ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, it is the same with us. Ang gusto ng Lord ay maging matagumpay tayo. Ayaw ng Panginoon, isa man sa anak niya, na nalulugmok. Kaya inulit ko kanina, kung nakapapansin mo na medyo nahihirapan ka sa buhay, ikaw ay nakapaloob sa isang sakit, or sa isang bisyo, o sa kasalanan, nalubog ka, or whatever, anything, putahan mo ang Panginoon. It's about time, no? Na ang Diyos ay nandito. Ang Diyos ay kasama natin. At ang pangako niyang kalangitan ay darating, pero dito pa lamang sa lupa, may mga pinapangako na sa iyo. Sa lupa pa lamang, may kaligtasan ka. Hindi lamang kaligtasan sa eternal life na sinasabi ng Lord, kundi kaligtasan din dito sa gawa ng kaaway. Ligtas tayo. Amen po ba? Amen. Pinangako ng Diyos yan. Kung may sakit ka, pinagaling ka na 2,000 years ago, itinakda na ng Panginoon sa cross. Pinatay ang sakit sa cross. Kaya sakit ay wala na sa ating katawan. Amen po ba? Yes, nararamdaman natin. It's the same with me. Nararamdaman ko to. Pero sabi nga ng miss ko, pagka pina-check ko to, pina-laboratory, wala naman negative. Pero nararamdaman mo, hayaan mo siya. Amen po ba? At siya ay maayos. Nagulat ako. May friend ako, nanonood siya ngayon. No? Sister Bibian Solidum, nanonood siya. God bless, God bless. So, tignan natin yung ginagawa ng Panginoon. Huwag nating merong plano ng Diyos. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Hello? Huwag tayong magpadala sa mga nakikita natin. Amen po ba? Ako minsan, nadadala ako sa mga nakikita ko. Pero I have to puntahan ko yung sinasabi ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, talagang ganun ang buhay. Minsan talagang mag-isip ka.
Lalo na kung ikaw nakakaranas ng sakit, kung nakakaranas ka ng hirap, nakakaranas ka ng mga problema. Pero hindi ko sinasabing gusto ng Diyos na yun ang daanan mo. Pero sinasabi ng Panginoon na pagtagumpayan niya na yan. Pagtagumpayan ko na yan, anak. Hello, in this world you will face many troubles, but take heart, I have overcome the world. Sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, may natutunan po ba tayo? Pertaining sa faith natin na to? So, sige po, tayo po tumayo. At gusto ko pong ipanalangin ang bawat isa. Hindi lamang po tayo dapat magkaroon ng pananampalataya, kundi ipanalangin po natin itong kalooban ng Diyos sa buhay natin ito. Hallelujah. We praise you, Jesus. We magnify your name, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord. Let's close our eyes, all of us. Napakaganda na makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay na ito. Lord, napakabuti mo. Tunay nga, hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami pinababayaan sa buhay na ito. Kung ano man nararanasan namin sa oras nito, kami man, Panginoon Diyos, mga kapatirang po na nakasadlak sa sakit. Mahabang sakit na inaabot, Panginoon Diyos. Maaring sa kahirapan, Panginoon Diyos, sa buhay nito. Maaring nakalugmok sa kasalanan. Maaring nakokondem sila. Maaring nawawalan na ng pag-asa, Panginoon Diyos. Lord, alam ko na hindi ka napapagod sa amin. Hindi ka na tumitigil, especially the conviction of your Holy Spirit to us. Whether it is in righteousness or in sin, patuloy ka pa rin, Panginoon Diyos. Dahil gusto mo na kami bumalik sa iyo. Gusto mo na kami, Panginoon Diyos, ay kilalanin at yakapin at mahalin ka. Kaya Lord, taas ko po ang mga kapatiran ko sa iyo. Ano man nararanasan nila ngayon, ito man ay sa sakit, ito man ay sa katawan, sa financial na problema, ito man ay sa pamilya, ito man ay personal, Panginoon Diyos. Ito man ay bagay, Lord God, na maaring kasisira ng kanyang buhay, whatever, Lord God. Lord, you are better than this. Ituon mo, ilugay mo ito sa puso namin, Panginoon Diyos. Ipadama mo lamang, Lord, ang pag-ibig mo. Ipadama mo lang sa bawat isa, Lord God, na ikaw ay nandiyan sa tabi ng bawat isa. Lord, thank you. At ito'y mararamdaman nila ngayon, Panginoon. I believe that, Lord, because you've said it, Lord. Kalooban mo na maramdaman ka ng iyong mga anak. Kalooban mo, Panginoon Diyos, na bawat isa, Panginoon Diyos, ay bumalik sa iyo. Kaya naniniwala ako at this very moment. Tutugunin mo ang panalangin ito. Tabihan mo yung mga anak. Tabihan mo ang bawat isa. Habang sila'y nananalangin kasama nito, tabihan mo sila. Yakapin mo sila, Panginoon Diyos. Ipadama mo sa kanila ang pag-ibig mo. Ipadama mo na gusto mo silang ayusin, gusto mo silang ihaon, gusto mo sila pagalingin, gusto mo sila, Lord God, na pagpalain, gusto mo, Lord God, na bigyan sila ng tamang kaisipan, gusto mo bigyan sila ng kapayapaan, kagalakan. Lord, this is your will. This is your will. Father God, in the name of Jesus, in your presence, Lord, I pray, move upon your people this afternoon. Maramdaman nila ito, Panginoon Diyos. Maranasan nila ang hipo mo, ang kilos mo. Lord, maraming po salamat. Dahil sa'yo walang imposible. Kalooban mo to. Taas mo ang pananampalataya ng bawat isa. Tulungan mo tumingin kami, Lord, doon sa mga invisible, doon sa mga pangako mo, doon sa salita mo, doon sa mga gusto mo, doon sa mga goals mo, sa mga Lord God na gusto mong mapangyari dito sa lupa. Gawin mo rin, Panginoon Diyos. Tulungan mo ang pananampalataya ng bawat isa. Hallelujah. Kaya kapatid, kung nakikita mo na wala ka pa nga ng ayos na relasyon sa Panginoon, gusto ng Panginoon makipagrelasyon sa iyo. Simple lang.
Tatanungin mo, Pastor, paano ako makapagrelasyon sa Diyos? Lumapit tayo, humingi tayo ng tawad, at tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sige, taas mo ang kamay mo, mananalangin tayo at sumunod ka sa isang panalangin. Panginoong Hesus, marami po salamat sa oras pong ito. Ako po'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa kasalanan na nagawa ko mula noon hanggang ngayon. Patawarin mo ako, linisin mo ako, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Ikaw na ang Diyos na maghahari sa akin mula ngayon hanggang magpakailanman. Maraming po salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, God bless po at napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. At wala po siyang kinikilingan, wala po siyang favorite, kundi siya po ay Diyos para sa lahat sa atin. Ikaw man ang sabi mong hindi ka pa nakakilala sa Diyos, ikaw ang pinakamasamang tao, I tell you, walang pinakamasamang tao sa Diyos. Sa Kanya, lahat ay pantay-pantay. For God so loved the world. Amen? Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Amen? Amen. Hinihintay tayo ng Diyos lahat. Amen po ba? So God bless po at tuloy-tuloy po tayo. Friday, Sundays. So tuloy po tayo nito. No? At gawin lang po natin ang kalooban ng Diyos and I believe may gagawin ng Panginoon during the pandemic. No? Tayo mag-isip niyan. Isipin natin ang pinagagawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. So God bless po. Kita-kita tayo sa mga susunod na gawain at pagpalain at ingatan kayo ng Panginoon sa bawat steps na ginagawa niyo sa buhay nito. God bless po. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal po kayo. God bless po. God bless.